Meron pong isang kwento tungkol sa isang babae. Ang pangalan po niya ay si Maring. At siya po ay isang simpleng tendera sa palengke. Kaya lang, sa kasawiang palad, ang napangasawa po ni Maring ay isang lalaking napakabisyo. Kahit na hindi nagpapaalam, kinukuha ang puhunan niya sa pagtitinda. Para saan? Para kabili ng alak, para panigarilyo, para makasugal, para din makapagbabae. Pero pinagpapasensyahan po siya ni Maring. Pagka-uwi, sumasakit ang ulo po niya sa kanyang biyenan dahil palaging merong nirereklamo, palaging merong sinasabi, at nandyan pa yung kanyang mga anak, re-rebelde, mga pasaway. Ang libangan na lang po ni Maring ay yung panonood sa Facebook. At ang pinakapaborito po niyang pinapanood ay si Darna. Pag nanonood siya, nawawala yung kanyang problema, hindi niya naiisip ang kanyang asawa, kanyang biyenan, ang kanyang mga anak. Nag-i-enjoy siya. Yun yung libangan, pampalubag loob ni Maring. Kaya lang, isang araw, kamukha ng dati, ito na naman ang kanyang asawa. Kinuha ang puhunan niya at dumadating pa ang naniningil ng utang sa kanya. Pagka-uwi niya, nandiyan na naman ang biyenan niya, walang tigil sa kakasalita. Dumating pa yung kanyang mga anak, gabing-gabi na, sabi, may project daw sila, kailangan bumili ng materials. Alam niyo po kung ano nangyari dito sa babae? Bumigay, napuno. At dahil po napakarami niyang iniisip, sabay-sabay, bigla na lang po siyang sumigaw, Darna! Sabi po niya. At biglang tumakbo, lumabas po sa kanyang tahanan. Tumatakbo, Darna! Sabi niya, nag-alala po yung kanyang pamilya. Hinahabol siya. Nasiraan ng bait dahil nasobrahan sa iniisip, sa problema. Hinahabol, hindi po mahabol-habol. Ito po ay umakyat, pumunta doon sa footbridge. At sabi niya, tatalon ako si Darna! Sinisigawan po, sinasabihan siya ng pamilya niya, sabi, Maring, hindi ka si Darna. Sinasabi ng kanyang mga anak, Nay, maawa ka. Huwag kang tatalon, hindi ka si Darna. Sabi po niya, ako si Darna, makikita niyo, lilipad ako. Dumating po yung mga kaibigan niya. Kinakausap din siya, sabi, Maring, bumaba ka na dyan. Kung ano man yung problema mo, pag-usapan natin. Hindi, makikita nyo, lilipad ako si Darna. Sabi po ng mga kaibigan niya para mapakalma nila, Maring, hindi ka si Darna. Dahil naka-bathing suit si Darna. Hindi ka naman naka-costume na Darna. Alam mo pong ginawa, hinubad yung damit, nakabra na lang. Sabi, ako si Darna, lilipad ako, makikita nyo. Ang tanong po, kailan kaya malalaman ni Maring na hindi siya si Darna? Bago siya tumalon o pagkatalon niya? Kailan niya malalaman na mali pala siya? Na hindi siya talaga tunay na superhero, na tao lang siya, na masasaktan siya? Bago siya tumalon o pagkatalon niya? Ano po sagot? Pagkatalon niya. Amen? Tayo, kailan natin malalaman na mali tayo? Bago natin gawin ang kasalanan o pagkagawa natin ng kasalanan? Hihintayin pa ba natin na tayo ay masaktan, na tayo ay mapunta sa impyerno para malaman natin na mali pala tayo? Pakapalad ng mga Israelita, ng mga Hudyo, hindi po ba? Dahil pinadala ng Diyos isang propeta sa kanila, si San Juan Bautista. Napakapalad na mga Hudyo noong unang panahon dahil nakita nila, narinig nila, nakasama nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang nakakalungkot na kwento, hindi sila nakinig sa kanila. Napakarami ng kanilang turo sa kanila, pero hindi sila nakinig kay San Juan at sa ating Panginoong Jesucristo. Kailan nila malalaman na sila ay mali? Bago ang pakikinig o pagkatapos ng pakikinig? Yan po ang paalaala sa atin. Huwag nating hintayin na tayo ay masakta. Huwag mong hintayin na ikaw ay mahirapan. Huwag mong hintayin na ikaw ay magdusa
para malaman mo, mali ka pala. Habang naririnig mo ang salita ng Diyos, sundin mo siya. Dahil hindi ka dadalhin sa isang karanasan na makakapagpahamak sa iyo. Ang salita ng Diyos ay nandyan para maligtas ang ating kaluluwa. Pagdasal natin na wag sanang maging matigas ang ating ulo. Wag sana maging matigas ang ating puso. Ano ang sabi ng Salmo? If today you hear the voice of God, harden not your hearts. Ano ang madalas na dahilan? Bakit hindi natin naririnig ang salita ng Diyos? Ito ay dahil matigas ang ating ulo, matigas ang ating puso. Napakapalad ng mga Hudyo dahil dumating si San Juan, ang gamit niya ay pananakot para magbago ang buhay nila. Dumating ang ating Panginoon, ginamit niya malasakit, pakikisama sa kanila, pagmamahal. Pero wala pa ring kwento. Kailan nila malalaman na sila ay mali? Pag sila ay nasaktan na. Pag naranasan na nilang kamatayan sa buhay nila. Huwag tayong tutulad sa mga sinaunang Hudyo. Hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang salita. Kalat, naririnig natin ang salita ng Diyos. At kahit saan tayo tumingin, buksan lang natin ang ating mata. God is always communicating with us. And God is using every person, every experience to get to us, to convert us, to bring us back. Pero hindi natin mauunawaan yan. Hindi natin makikita ang pagnanais ng Diyos sa tayong ligtas. Kung mananatili kang matigas ang iyong puso, matigas ang iyong ulo. Meron po akong kausap, isang misis. Binubuksan niya yung problema niya sa akin, tong kanyang asawa, na porket ba meron silang pera, nagtatagumpay sila ngayon dahil naging successful siya, umangat ang buhay nila. Aba, nag-iba yung lifestyle, ginagawa niyang gusto niya. Nagumpisang magbisyo, biglang yumabang, nag-ibang tingin sa kanyang sarili, at sabi ng kanyang asawa, magpakumbaba ka, magbago ka ng buhay. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Alam niyo po kung ano sabi nitong lalaki. Alam mo, kung mali yung aking ginagawa, bakit binebless ako ni God? Sabi niya. Kung mali yung aking pagbibisyo, bakit dumadating pa rin ang pera, ang tagumpay, umaangat ang business natin? Ano po sa tingin niyo? Tama ba itong pag-iisip ng mister? Maaaring ngayon, he may see that God is blessing him. But the question is, until when? Hanggang kailan? Hindi mo mapagmamalakihan ang Diyos. Amen? Pag inumpisan mong pinagmalakihan ang Diyos, anong gagawin niya? Ibababa ka niya. Let us always remember Jesus' words that those who exalt themselves will be humble, but those who knows how to humble themselves, God will exalt them. Ang taong mapagmataas, ang taong mayabang, hindi marunong makinig. Pero dahil hindi ka marunong makinig, nakakatakot dahil alam mo kung saan papunta ang iyong buhay. Pabagsak. Alam mo na pagkatapos ng iyong kayabangan, ikaw ay makakaranas ng pagbaba ng iyong buhay. Kaya nga, tayo ay inaanyayahan din ng Diyos na maging marunong, maging matalino. At anong ibig sabihin ng pagiging marunong at matalino? Ay yung natutuklasan mo kung ano yung mabuti, ninanais mo kung ano yung mabuti. At ano naman ang kahibangan? Ano po ang, pardon the term, katangahan, kamangmangan? Yung alam mo na hindi mabuti, pero ninanais mo pa rin yung mali. That is what foolishness means. You know that this is not good, and you still desire what is evil. If you keep on desiring what is evil, you know what comes next. It is destruction. It is death. Kaya isang napakahalagang grasya na kailangan nating hilingin araw-araw, karunungan, patalinuhan, knowledge, and wisdom. Because you will never be lost if you are wise. And your soul will always go home to God if you're led by wisdom. Kailan mo malalaman na mali ka pala? Pag nasaktan ka na, pag nabigo ka na,
naririnig mo ngayon ang salita ng Diyos. Makita mo sanang halaga nito. Sundin mo dahil ito ang dahan ng iyong kaligtasan at kapayapaan.